isa sa mahalagang naging usapin at controversial kahapon is yung magic box, yung mahiwagang box. Yung sa BIR, yes. Ngayon, syempre, madaming napipikon na iba na bakit hindi binuksan yan? Okay lang. Ngayon naman, ako, ang komento ko, okay na kasi baka mamaya madali na naman ang technicalities yan. At saka, pansinin mo, si Piolo Pascual, yung isang senador na kamukha daw ni Piolo Pascual, gustong-gustong buksan. Oo. Pagka gustong-gusto niyang buksan, wag mo buksan talaga. Oo. Kasi sinave niya yung buong House of Representatives doon. Sa Dinay ginawa niya. ni Piluca. Ay, Oo. ginawa niya, yung may peking wig, yung, diba? Kung pinabuksan yun, another technicalities na naman sila. Baka mabasura na naman to ng Supreme Court. So, Oo. tama lang yun. At saka ito yung pinagtataka ko. Kasi bakit doon na lang sila palagi sa sa technicalities? Ba't doon na lang sila palagi naghahanap ng Exactly. Diba? Gusto sabi ni Sara Duterte, gusto niya daw ng Bloodbath. Oo. Pero bakit ayaw niyang humarap nung eto na yung bloodbath na hinahanap niya? Oo. Ang gagawin niya, pupunta siya sa Supreme Court para umiwas, and then ang gagawin niya, yung technicality and yung lalo ngayon, 'di ba? Kasi may yung nag-uusap kasi kami ni Attorney Jess Falsis kanina, and yung salitang forthwith kasi binigyan na ng definition ngayon ng Supreme Court. Ay, bago ituloy ni Nico yung sinasabi Sorry. niya, bago ituloy, abangan nyo po si Attorney Jesus Parsis. Next week. Hindi. Next week kasi may importante tayong bisita. Tatlo ito, no? Sino? Nako. Basta mabibigat ito. Oo. Attend ako doon, magpapapirma ako. Attend kami ng So husband ito ko. na lahat, itong tatlo na ito, sabay-sabay natin na i-interviewin. Pagkatapos nun, si Attorney Jesus Parsis na. Oo, grabe sige, yun, bantagulan. So, Okay. yung forthwith ngayon kasi, binigyan na ng definition to ng Supreme Court in the effect na, ang sinasabi nila, basta commensurate yung oras na, kumbaga pwede mong i-delay, nang wag naman, nang sakto lang. Yun yung sinasabi nila ngayon eh. Pero in my opinion, dapat kasi, pag binaba na ng House yan sa Senate, it should immediately Hindi, kasi, attorney. hindi wag attorney, hindi ko na lang. My husband. Sige. Ganito kasi, di ba tawag dito, mayroong panibagong rules ang Supreme Court na kapag nagkaroon ng 1/3 vote, hindi mo naaakyat sa Senado, bagkus papasagutin ulit itong si... Ay, hindi. Ang ngayon kasi si Attorney Luis Tro ngayon. Magsesend sila ng yung kanilang findings ng probable cause. Isesend nila yun sa lahat sa respondent, sa complainant, kay Sara Duterte, doon sa mga nagreklamo, at saka idadali nila sa plenary yan. Now, Sara Duterte has a chance again to answer kasi in written format na. Malamang hindi niya i-contest yun. So sa plenary muna, magbobotohan tayo. Diba sa plenary? Sa plenary. Okay. Actually, meron na nga probable cause kasi diba, that's the recommendation of the nila Attorney Luis Tro. Pero yung probable cause would be determined ultimately by the Congress as para silang piskal kung yung sa boto ng 1/3 vote. Yes, correct. Yeah. Di ba nagkaso ka na, di ba? Dadaan muna, di ba pag nagkaso ka, may recommendation, may yung mga piskal magde-decide sila kung aakyat ba sa korte or hindi, di ba? So doon pa lang tayo. So most likely ang sinasabi ngayon ng nila Chel Jokno, nila Attorney De Lima, na papasok daw to sa plenary. Ibig sabihin makakakuha tayo ng at least 100 votes, tama ba? 150 I think yung 150. makukuha kasi mayroon na pong political analyst na nagsabi na syempre 53 na yung boto. 53 na lang din yung kulang. Yes, Tapos correct. hindi din lahat din ng mga pink loyalist mukhang boboto din ng impeach si Sara. Pero yung conviction syempre doon 'di ba sa Senado. Ikaw naman ang tatanungin ko, my loves, kung Sa inyo na yan. Ulit. Sa inyo yan po. kasi ang tanong dito kasi, baka yung ibang kongresista kasi hindi sila bumoto kasi takot sila kay Sara Duterte na baka balikan sila. Pagdating ng panahon. Oo. Tabi kayo. So ngayon, Palit nga tayo. Palit lang kami ni Mima. Para yung camera doon lang. yun. So ito ang tanong ko sa iyo. Tangina nyo, Sa tingin mo ba yung mga kongresista gagawin yung tama or baka alam mo na maduwag yung mga yan kasi pera pinag-uusapan Hindi kasi, natin.
kay Sara Duterte. Oh. Kasi may loves ganito yan. Sige. Last year, nakakuha tayo ng 215 votes, if Oo. I am not mistaken. More than. Oo. 215 or 216 Nandun pa si something. Boss Martin nun. Oo. Wala na siya ngayon. Paano yan? Ay, malaki pa rin yung grupo niya. Oo, majority pa din. Yung mga young guns. Yeah. Oh, sige. Diba? So, I think, masusurpass naman natin yung botong 106. Ngayon nga, nagpe-prepare na yung Senado ngayon sa usapin ng impeachment. Kasi baka mamaya, matulad na naman kay Cheese. Kasi affected lahat dito Oo. eh. Ngayon kasi, ay hindi, ewan ko lang kung updated tayo. Oo. Ewan ko lang kung updated tayo ngayon. Kasi merong hearing ngayon may caucus ngayon sa Senate ngayon. Oo. Pinag-uusapan nila, pag na-transmit na sa amin yung articles of impeachment, which is isa lang, kasi kinumbay ni De Lima yun para, para mabilisan lang. Oo. Ang tanong natin dito is, aanuhin ba? In 30. Magpo-forthwith ba? Yan ang tanong dito. Or i-dribble na naman ba? Anong sa tingin mo? I think kasi si Tito Soto, nagpa-meeting na siya eh. Mayroong balita na bago mas maganda ng paghandaan natin to kaysa naman sa questionin na naman tayo ng taong bayan. Oo, correct. So pinamiting niya yung mga senador. Ngayon ang nangyari nga, pinag-iisipan na baka may maleta daw itong si Soto. Sabi nga nila, may maleta ba? Anong rinig mo? Actually, hindi ko alam eh. Kasi kung maleta yung pag-uusapan, na daming mga chismis na ganyan eh. Oo. So, simula pa yan last year yung maleta scheme na yan. Tingnan nyo, sila tuloy yung nabingga. 'Di ba? Sa maleta-maleta nila, tingnan nyo, may KTV pala Pero sila. tingin ko yung tito ni Vico Soto, hindi yan corrupt. Palagay ko, hindi niya kailangan ng maleta. Puso lang gagamitin niya. Parang ako, puso lang ginagamit ko ngayon sa'yo. Sige, maglandian kayo. Maglandian kayo, busangin ninyo, kakain kami. Boss, pause mo nga sa akin, boss. Utang na, maglandian kayo para sa inyo to talaga. Mga kababayan, habang kumakain kami, naglalandian sila. Maglandian sila. At least habang naglalandian kami, May natututo. knowledge. May knowledge. May knowledge, di ba? Oo, at least ganun, ano. Tama. Okay. 30 minutes na lang tayo. Okay, my loves. Tingnan nyo ha. Okay. Ganyan po kami, wala kami script dito, kita nyo. Oo. Nasa yung Jean, pakidala po. Jean. Hmm. Hindi. Oh. Alam mo, kaya nga si Torion eh, abogado. Kailangan niyang likuin ang lahat ng popwede na ikasira ng mga Duterte. Oo. Lalo na kakampi. Oo. Di ba? So, trabaho ni Atty. Torion yun. Normal lang na sabihin niya yun. Ng isang abogado. And anyway, Naidamay niya pati buong sambayan ng Pilipino. Correct. anyway, going back sa ating topic tungkol sa impeachment. Teka, si Torion muna. Sige, ikaw, anong sa tingin mo doon sa tanong na yon? Yung kay Torion, trabaho lang. Parang kay Kaufman, trabaho lang, walang personalan. Meron bang kinuwang survey si Torion para sabihin yan? Walang data. And then, tanong dito, attorney, mayroon bang abogado na alangan naman ilaglag mo yung sarili mong kliyente? Lalo na kung malaking tao ito. Hindi ba yung kasing height ko na abogado? Yung Palpak. Si Si Tupakyo. Topacio. Tupakyo, ha? Wala akong Tupakyo. Ay, Attorney Tupaki, Topacio, huwag niyo pong i-demanda si Maganda. Ano ba yung libelous doon kung talagang unano eh? Di unano. Hindi. Kasi nga, bawal kang magsabi ng defamatory sa isang tao. Pag kahit nga sabihan mong pangit kahit pangit yung tao Pero gwapo ka para sa akin. Ah, putang ina. Thank you. No. Wala akong pera ngayon. Tangina. So, itong pagmamahala namin ay tungkol sa usaping politika. Now, anyway, ganito. Sa tingin mo ba, kasi sinabi ni Butiki, ay, sino ba yung Butiki na yun? Si Sal... Kilala ko yun. Si Sal. Kamukha yung kalaban sa Monster Inc., no? Hindi, totoo. Yung kalaban sa Monster Inc. Di ba Basta- may butiki doon na kalaban niya? Basta Butiki siya. So, actually, nakakamdaman na yan ng House of Representatives na may impeach na talaga yan si Sara. And also, kahit itong si Butiki, nakakamdaman niya na yan. Oo. Kaya nga sabi niya, may 4 na lang daw na pusakal ang boboto ng impeach kay Sara. Which Diyan is nga yung po, mga kakamping na senators. Senator si Risa. Kiko, Risa, Bam. Hindi, wala si Bam. Hindi niya nabanggit si Bam. Nagtaka nga ako, ba't hindi niya nabanggit si Bam? Bam, saan ka ba talaga, Bam? Yun yung lalo pat in-endorse din siya ng
ng isang... Ideally, saan ka ba? Kaya nga medyo nagtataka ako dito kay Bam Aquino. Hindi naman sa sinisiraan natin si Bam Aquino ha. Ang gusto ko lang malaman, sa 4 na pusakal na yon, bakit hindi ka nabanggit? Di ba? Ba't hindi ka binanggit ni Butiki na pusakal na boboto kay Sara Duterte na impeach? Kasi ang binanggit niya lang doon, si Lacson, si Soto, si Risa, Kiko. tapos si Kiko. Bakit hindi kasama si Bam? So, ito tanong ko lang. Ano ba yung nangyayari? Meron ba kaming hindi nalalaman? Na parang sila Wait na lang. mismo yung nagre-reveal ng katotohanan? Wait lang. Baka naman nakalimutan lang kayo naman. Oo, no? baka nakalimutan lang. May lang. edad na rin si Panelo. Oh, di ba si Panelo? I think hindi niya makakalimutan yun, Boss Mike. Intentionally yung pagbanggit niya dun eh. Oh, so ibig sabihin yung pagbanggit niya na mali kayo ng inaakala na weak leader ang presidente na yan. Tinutukoy si Pangulong Bongbong. Oh, sa palagay mo, bakit sasabihin ng isang alam naman nating die-hard supporter ni Digong yun? Parang sinira niya si Digong doon. Dahil si Digong ang nagsabi na weak leader yan, kinontra ni Panelo eh. Nagkamali kayo ng unawa na weak leader yan. Ano nangyari? Kulong. Diba? Kulong si Digong. Yung idol ni Panelo. Pero I think yung impeachment, kung darating yan dito sa Senado, hoping sana na yung mga senador na naka-align sa mga Duterte, sana ma-inhibit. Hindi naman, hindi. Kung ako lang Hindi kasi ang magbibigay ng inhibition opinion. kasi ng Senado, ang proseso nun, sila yung mag-i-inhibit sa sarili nila. So malabo, di ba? So ganito, si Robin, sinabi niya na kahit sunugin niyo ako, amoy Duterte ako. Ngayon, pag nakarating yung complaints, 'di ba, nandun na sa kanya, hindi niya na I think babasahin yun eh. Boboto na lang siya na, no, ayoko na ma-impeach si Sara. So, Hindi. parang ang lugi dito, yung taong bayan. Hindi, pero ito yung maganda dito kasi. Alam ko kasi talaga, ito lang ang puso ko dyan. Ang puso ko dyan kasi, hindi talaga Kala maiinit ko ako si yung VP Sara. puso mo. Hindi, siyempre, ikaw na, lagi ka naman nandito, constant eh. Kumbaga working at Krusty Krab at saka sa puso mo. Hindi, pero yung